as far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Kung CIDG ang tatanungin, hindi aksidente ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora, kung saan namatay sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat, nasa 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman daw sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat noong mga oras na yon. You won't send somebody doon on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Ayon pa sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya. You are confirming that na 4 nga po Yeah. ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced drink na makainom ng water. Including a foreigner one. Another one. 48 individual na ang ipinasumpina ng CIDG. Muli rin ipinasumpina si dating Ateneo head coach Tab Baldwin pero hindi pa nagpakita. Man up. Be man enough to face the investigation. Naglabas na ang DOJ ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Gayun din kina dating Ateneo Team Manager Christopher Epok Kimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Ayon sa DOJ, aalertuhin ang mga otoridad kung magtangka silang lumabas ng bansa. Pero hindi nito mapipigilan ang kanilang pagbiyahe at hindi rin kumpirmasyon ng kanilang pananagutan. Kasama rin daw sa tinitingnan ng DOJ ang pananagutan ng Ateneo de Manila University. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inisyuhan ng ILBO at ng Ateneo. Nauna lang humingi ng tawad si Baldwin para sa pagkasawi ng dalawa nilang player. Ginawa raw nila ang lahat pero hindi kinayang isalba sina Baterbonia at Adili. Nagbitiw na sina Baldwin at Kimpo bilang head coach at team manager ng koponan. Sa bagong payag naman ng Ateneo kaugnay sa sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa Aurora, ilalaan daw nila ang mga komento at clarification sa mga opisyal na prosesong legal bilang paggalang sa proseso. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa NBI, dumating ang 11 basketball player ng Ateneo kasama ang kanilang abogado at kaanak. Hindi na nagdetalye sa media ng mga ibinahagi nila sa NBI. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na isa ring Atenista na magiging patas at professional ang kanilang investigasyon. Inaasahan din ng NBI na haharap na rin si Coach Baldwin ngayong Biyernes para magbigay ng salaysay. Ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Sa kwento ng mga Ateneo player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas sa podcast ng Let's Talk with Pia Ontiveros, nakapila raw ang buong team sa mababaw na bahagi ng dagat bago nangyari ang trahedya. Sinusundan daw nila ang galaw ng kanilang coach pero wala pang 1 minuto ay humampas na ang mga along mas mataas sa kanila. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. I was like gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Si EJ Kapihian nila ang nakita nilang sumagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. Sa isang punto, sinipr pa ang 2 player. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder. They were doing CPR for a bit. Then They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay No? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RP And then, po. Tapos pinastop po yata Pinastop po ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Pero walang pulse. I mean, even... I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Si Adili naman, may pulso pa umano ng matagpuan pero hindi sa ambulansya isinakay. The only one I heard that had pulse po was Divine po. On the beach, he had a pulse? And then they put him in the ambulance and brought him to the It wasn't an ambulance. Si Divine It po, was police car. police vehicle. Yes Yeah po. po.
Ayon sa dalawa, hindi masasabing initiation rites ang ginawa nilang aktibidad. Wala rin daw pabigat o weights na ginamit. Pero palagay nila, may pagkukulang para matiyak ang kanilang kaligtasan. For me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na... Naglabas din sila ng saloobin tungkol sa mga kritisismo ng publiko. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na... It's like going through 2 deaths po. Ito ang unang balita. John Consulta, GMA News.